Magandang umaga, class. Ako po si Binibining Claire. Ako po si... Binibining Claire. Okay, again, ako po si... Binibining Claire. So ngayon, bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay. Bago umupo, pakipulot ng mga kalat at ayusin ang mga upuan. Okay, class, umupo. So, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magtala muna ako sa mga lumiban sa klase. Okay? So, bago tayo magsimula ay gagawa tayo ng aktibidad. So, meron ako ditong dalawang box. So, dapat dito ay may mga pinaghahalong letra sa loob ng kahon. At dapat nyo itong buuin upang makabuo tayo ng isang salita o pangungusap. Okay, dito ay sa group 1, dito naman ay sa group 2. Okay, barong tayo. Help ninyo siya upuan sa. Maraming salamat, Group 1. Okay, maraming salamat, Group 2. Bigyan ng 5 clap ang inyong mga sarili. Okay. So, bago tayo pumunta kung ano talaga ang ating talakayin, ay may 4 na katanungan ako sa inyo. Okay. Base sa ating ginawang aktibidad, ano ang napansin nyo? So, wala. So, pangalawa, ito ay Simuno. at Pangalan. Okay. So, dalawa lang ba ang mga bahagi nito? Hindi po ba? Okay. Sunod, may alam ba kayo kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi po ba? Okay. May idea na ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Hindi po. Wala. Okay. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa Bahagi ng pangungusap. So, ang mga bahagi ng pangungusap ay ito ay may dalawang bahagi. Una ay ang Simuno. Simona, okay. Ano ang simuno?
pakibasa. Ito ang paksa o kung sino ano ang pinag-usapan pangungusap. Ito ay maaaring isang tao, bagay, hayop, lugar o idea. Okay. So, ang simuno ay isang paksa kung sino or ano. Or in English, it is describe. Or kinsa ang main nga purpose. Or kinsa ang giistoryahan sa usa ka sentence. Okay? Ang simuno ay isang paksa kung sino ano ang pinag-usapan. Ha, pananglitan mo anak ko. Ang bulaklak ay maganda. So, asa ato ang simuno? Bulaklak. Very good. So, ang simuno doon ay ang bulaklak. Dahil ang bulaklak ang pinag-usapan sa pangungusap. Sunod naman ay ang Panaguri. panaguri. Ano naman ang panaguri class? Ito ang nagsasabi tungkol sa simuno. Ito ay naglalaman ng pandiwa at naglalarawan ng kilos o kalagayan ng simuno. Okay, ang panaguri naman ay ang kaatbang or in English, ang panaguri ay ang opposite sa simuno. So, sa katong words na ang bulaklak ay maganda, ang simuno natin doon ay ang maganda. At ang panaguri natin doon ay ang Bulaklak. ay dili nabalik. Ang simuno natin ay ang bulaklak. At ang panaguri natin doon ay ang maganda. So in English, ang panaguri ay ito ang nagsasabi tungkol sa simuno. Ito ay naglalaman ng pandiwa at naglalarawan or nag-describe. Okay. Naintindihan ba? Opo. So ngayon ay So ako ay may tatlong halimbawa dito. So suriin nyo kung ano ang simuno at ano naman ang panaguri. Unang pangungusap. Si Maria ay nagbabasa ng libro. Saan dito ang simuno? Si Maria Very good. Ang panaguri, ay nagbabasa ng libro. okay. Pangalawang halimbawa. Ang pagkain ay masarap. Saan dito ang simuno? Ang pagkain Ang panaguri, ay masarap. okay. May katanungan ba kayo tungkol dito sa mga bahagi ng pangungusap? Wala. Okay. So ngayon, kumuha ng isang papel or kalahating papel at isulat ang tatlong katanungan at hanapin niyo kung saan ang simuno at saan ang panaguri. Okay, tapos na ba class? Okay, so number 1. Ang araw ay sumisikat sa silangan at nagbibigay ng liwanag sa mundo. Saan dito ang simuno? Ang araw ay Ang araw. Ang simuno dito ay sumisip. ang araw only. So, ang panaguri dito ay nagbibigay liwanag sa mundo. So, nag-describe sa simuno. Mubaya niya ang atong simuno o panaguri. Sunod, kaya ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke habang tumatakbo. Saan, ano dito ang simuno? Ang mga bata Very good. Ang panaguri, ay naglalaro sa parke habang tumatakbo. okay. Pangatlo, kami ay kumain ng masarap na hapunan kasama ang buong pamilya. Saan dito ang simuno? Kami ay kumain. Kumain. Very good. Ang panaguri, Masarap na hapunan kasama ang buong pamilya. okay. So, naintindihan nyo ang ating tinalakay. So, ngayon, sa parehong grupo,
gagawa ng 5 pangusap bawat grupo at ilagay sa kalahating papel. Okay, same group ha, magbuhat og 5 na sentence niya. Dapat ang simuno kay inyong salungguhitan at ang panaguri ay iyong bilogan. So may katanungan ba sa aktibidad? Wala naman. Okay. So ngayon, kunin ang inyong notebook at ilagay ang assignment. So gumuhit ng isang larawan or isang pamilya, isang hayop or isang lugar. Then pagkatapos nyong gumuhit, sumulat ng 5 pangungusap tungkol sa iyong ginawa nga drawing. At inyong i-identify kung asa dito ang simuno o ang panaguri. So next, ano ang inyong natutunan ngayon? Tungkol sa simuno at panaguri. Okay, very good. Okay, tapos na tayo sa mga bahagi ng pangungusap, ay bukas may iba naman tayong tatalakayin. Okay? Salamat, class.